Magandang araw mga kasari. Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ulit. Sabi ko nga sa aking nakaraang vlog ko na magiging active na ulit ako sa aking pag-vlog. Kasi okay na ako, magaling na ang blood sugar ko, normal na. So for today's vlog, share ko lang sa inyo yung ina-apply ko dito sa tindahan simula nung naging active na ulit ako dito sa aking sari-sari store kasi bumagsak talaga yung tindahan ko, tumamlay talaga, halos mawalan ako ng customer. Kasi nga, halos lahat ng mga paninda na hinahanap ng customer ay lagi akong wala. Kasi hindi ako nakakapamili, hindi ako makagalaw ng maayos kasi nga nahihilo ako. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko pagbangon, mga diskarte ko kung paano ko ibinabangon ng unti-unti ang tindahan ko ulit. Kasi nagamit ko yung puhunan ko, tapos bawasan ang mga customer ko, mga mga ganyang problema sa mga sari-sari store. Number one, sipag at tiyaga. Pag may tindahan tayo, kailangan talaga natin i-apply ang sipag at tiyaga. Hindi pwede yung saka ka lang gagalaw pagka sinisipag ka. Hindi pwede, kailangan all the time masipag talaga tayo. Andyan yung kailangan natin mamili kahit umuulan kasi hindi pwedeng mawalan tayo ng stocks. Then, yung pangalawa ay yung pricing natin. Kailangan talaga sa pricing, may diskarte tayo kung paano tayo makakabenta. Ako, ang ginagawa ko dito sa aking sari-sari store ay hindi ako nagpapatong ng malaki, hindi ako nagpapatubo ng malaki sa aking mga paninda. Mas maganda yung medyo mababa ka dahil ang mga paninda mo ay fast moving. Yan talaga ang katotohanan. Kung fast moving ang paninda mo, mapapaikot mo agad yung puhunan mo. Kung malaki ang tubo mo tapos matutulog naman ng 1 week, ganun din yun ang kwintada, di ba? So, yun. Sa pricing, hindi ako masyadong tutubo. Kasi ang sa akin, kailangan fast moving ang paninda ko. Hindi siya nai-stack ng matagal. Ang mahalaga, mahabilis ang ikot ng puhunan. Kasi pagkagaya sa akin na halos naubos yung puhunan ko, kailangan ko talaga mapaikot yan. So ngayon, awa ng Diyos, bumabangon na. O medyo okay na yung bumabalik na yung mga customer ko. And then, yung priority. Ibig sabihin, kailangan i-priority mo na ngayon na may tindahan ka. Hindi na pwede yung kung gusto mong umalis, kung gusto mong magsarado, ito ina-apply ko sa akin lang kasi nanghihinayang ako sa benta. Kaya priority ko talaga ang tindahan ko. Nagsasarado ako kung talagang importante, gaya ng mga special occasion, yun, special occasion ng family, yan. Nagsasarado ako niyan kasi syempre bigyan din natin ng time ang pamilya natin, 'di ba? Yun naman talaga ang mahalaga din. So, tapos yung schedule ng halimbawa yung mga schedule kung anong araw ang mabenta ka. Yun. Isa yan sa ina-apply ko sa aking sari-sari store na halimbawa dito sa akin linggo. Yung araw ng Sunday at saka Saturday, mabenta sa akin yan ang alak, mabenta sa akin yan yung mga juice, yan, mga yellow. Ang yellow, nag-i-stack ako, gumagawa ko ng marami niyan pagka mga malapit na ang Saturday at saka Sunday. Tapos yung mga mabibenta na product, pag mga ganong araw, kailangan full stock tayo pag mga ganyang araw. Kailangan pinaghahandaan natin yan. Kasi pagkakataon na natin yan na buminta ng medyo maganda. Kasi gaya sa akin, kailangan samantalahin ko kasi may mga araw din talaga na matumal. Matumal tayo. And then, yung inventory or availability ng product. Pag nag-inventory tayo, meron pa tayong natitirang mga 3 or 4 na product kasi sari-sari store, gaya sa akin sari-sari store lang, maliit lang yan ang stock. So pag meron akong mga natitira na 2, 2 pa na product, namimili na ako niyan. Or pag nagpapa-deliver, pag online lang ako, umu-order lang ako sa online, pag mga ganyan na lang ang natitira sa aking product, order na ako niyan. Para pagdating ng deliver,
sakto lang or meron pa yan matitira, isa, mga ganyan, or sakto lang din, ganon. Kailangan ang availability ng product natin, lalo na yung mga mabibinta, yung mga fast moving, kailangan yun ang pukusan natin kasi doon natin napapaikot ng mabilis ang puhunan natin. Sa mga nag-uumpisa pa lang or sa mga mag-u-open ng mga sari-sari store, sana makatulong sa inyo to. Sana makakuha kayo ng idea kung paano magpatakbo or mag-operate ng isang maliit na sari-sari store gaya nitong sa akin. So, yun lang, at saka sana suportahan nyo ulit ang aking mga videos. Kadalasan dito ako namimili sa grocery na to kasi mabilis ang serbisyo nila. Hindi gaya doon sa isa sa Ultramega na napakadami kasi ng mga namimili ng mga wholesaler, kaya napakatagal. Pag doon ka pa nakapila sa mga kartong-kartong ng pinamimili, napakatagal bago ka karating sa counter. Kaya kadalasan dito ako namimili sa Lovers kasi mas maganda dito, mas mabilis. At ito na yung mga napamili ko sa Alabers, mga chichirya. Na-display ko na yung iba kong napamili kanina. Kailangan ko lang tong chichirya ihuli kasi binubutasan ko pa yan, tinutuhog ko bago ko isabit para naka-organize siya, hindi mahirap hanapin. So ayan, tapos habang nagbabantay ng tindahan, nag-aayos ng aking mga paninda na chichirya. So, ayan. Sige. Kaya, hindi agad-agad ako nakakatapos kasi maya-maya may nabili. Kailangan ko naman tumayo, iwanan ang ginagawa ko. So, kaya, pero okay lang. Ayan, may nabili na naman, kaya kailangan kong pagbintahan muna. Pero okay lang yan kahit magtagal kasi hindi na rin naman kailangan madaliin yan. Ang mahalaga, may benta. Yun. Ayan, kailangan kong butasan yan isa-isa. Tapos, itutuhog ko yan sa alambre bago ko isabit dito sa sabitan ko. So, ayan. At kailangan ko pang sulatan ng mga prices kasi ang nagbabantay para hindi maingay tanong ng tanong, kaya bawat isa talagang sinusulatan ko yan ng presyo niya. Maraming salamat at shout out doon sa mga sumusuporta sa akin, sa mga viewers ko at sa mga nagla-like. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa mga videos ko ngayon, sa mga doon sa mga shorts video ko, sa mga nanonood, sa mga viewers ko doon. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa aking mga followers, sa ang sulok man ng daigdig kayo na naroroon. Maraming salamat, at sa mga hindi pa nakasubscribe na nanonood ng video ko, baka pwedeng pa-subscribe. Thank you, bye. Thank you for watching.